salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic ko na tatalakay natin ngayon ay narinig mo na ba yung pre-tribulation rapture? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. Buksan po natin ang ating pusat isip sa mga langsalita ng Diyos. Sinasabi ko na, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. Sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may sigaw, may tingin ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay ni Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong namubuhay na natitira ay aagawan kasama nila sa mga ulat, upang salubungin ang Panginoon sa papauwi. At sa kaya kung makapiling natin ang Panginoon magpakailangan. Teaching number 1. Pre-tribulationism teaches that the world is getting worse and worse, whereas the Bible teaches the opposite. Tinuturo sa Biblia na habang lumalaganap ang Ebanghelyo, may pag-asa at pagbabago. Hindi purong kasamaan ng darating, kundi ang liwanag ng Kristo ay magliliwanag sa mga bansa. Teaching number 2. Pre-tribulationism teaches that the nations will turn to the Antichrist, whereas the Bible teaches that the nations will turn to Christ. Ngunit ang tunay na turo ng Biblia, gaya na nasa Great Commission, ay lahat ng bansa ay makakarinig ng Ebanghelyo at susunod kay Kristo. Hindi anti-Kristo ang sentro ng hinaharap, kundi ang pagkapanalo ni Kristo. Teaching number 3. Pre-tribulationism teaches that the rapture is the blessed hope, whereas the Bible teaches that Christ's return is the blessed hope. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang mismong pagbabalik ni Kristo ang ating pinagpalang pag-asa. Ang kanyang pagbabalik ay katuparan ng ating kaligtasan, hindi ang pag-alis natin sa mundo. Application number 1. Believe in the power of the gospel to transform lives, families, communities, and nations. Maniwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na kayang magguhit ang buhay ng mga tao, pamilya, pamayanan at buong bansa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa kasamaan sa paligid, dahil ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan magbago. Application number 2. Believe the prophetic nature of the Great Commission that all nations will obey Christ. Paniwalaan natin ang prophetikong layunin ng dakilang utos, na ang lahat ng bansa ay balang araw ay susunod kay Kristo. Hindi ito imposible pangarap, kundi ito ay pangakong dapat paniwalaan at pagsikapang tuparin. Application number 3. Believe that the return of Christ is our blessed hope. It is the completion of redemption. Ito ang rurok ng ating pananampalataya. Hindi natin kailangang matakot sa hinaharap dahil alam natin si Kristo ay babalik upang itatag ang kanyang kaharian ng ganap. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.